Ella vive esta agresión y muy dignamente dice no estoy de acuerdo, y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Yo digo luego en los eventos públicos que, fíjense la frase, o sea, esto que nos decían a las mujeres, ¿no? Calladita te ves más bonita. Bueno, no sé si a alguien se lo dijeron aquí de las compañeras que están, pero a mí sí me lo dijeron. Afortunadamente no mi familia, pero sí llegaron a decirme, ¿cómo que calladita te ves más bonita? Entonces, eso no. Y en los eventos públicos, digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos. Porque eso tiene que ver con el reconocimiento. So inyo pong napanood itong pinuno or leader ng Mexico na kung saan ay pinuri niya itong kanyang kababayan na si Fatima Bush na sumali dito sa Miss Universe 2025 doon sa naging eksena nila ni Mr. Nawat, na kung saan ay naging kalmado di umano itong kanyang kababayan na si Fatima sa pagdeal ng sitwasyon. So balitang balita po doon sa Mexico at pinag-uusapan ito ng mga Latin community ang nangyaring iskandalo ni Nawat at itong si Fatima. So speaking of Mexico mga kapolitika, dahil akala natin yung day 5 ay tahimik siya at walang iskandalo na magaganap, pero mali po tayo ng ating inaakala dahil ngayong araw November 6 is meron naman pong pasabog itong mga kaganapan dito sa Miss Universe 2025 sa Thailand, dahil pinaimbestigahan na yung si Raul Rucha dito sa SEC ng Thailand dahil siya ang nagmamayari ng more than kalahati ng shares, stockholder ng Miss Universe organization. So ito yung transcription na sinulat dito ng Missosology. Drama Day 5, Miss Universe Scandal, the House of Lies is collapsing. Grab your popcorn everyone. The Miss Universe drama has officially exploded in Thailand. The creditors of JKN Global just marched into the Thai Securities and Exchange Commission (SEC) and Jakarta-Tip's secret sale of 50% of Miss Universe to none other than his mysterious business soulmate Raul Rucha Canto. Apparently, Anne, who's been drowning in over 7 billion baht of debt, decided to sell half of Miss Universe without shareholder or court approval while under bankruptcy protection. In legal terms, that's called concealment of assets. In gossip terms, that's called trying to pull a Miss Universe heist in heels. So ito mga kapolitika daw di umano yung day 5 na iskandalo or drama dito pa rin sa Miss Universe 2025. So dinadaan na ngayon dito sa legal battle itong mga nangyayaring pa-iskandalo at kontrobersiya. So ano ba yung ating maging reaksyon at ang ating maging opinion dito sa ngayong day 5 na kontrobersiya na kung saan is pumunta sa SEC itong mga shareholders ng Miss Universe at nagdemand sila ng investigations dito kay Raul. So sa tingin ko mga kapolitika, yung aking maging reaksyon at ang aking maging opinion dito sa naganap ngayong day 5 dito sa Miss Universe 2025 ay meron ring kinalaman itong si Nawat dito sa pag-demand ng investigation sa SEC. Okay? So hindi siya pwede kasi na always siya magtatalak dito sa social media at lagi siyang trending at viral, pinag-uusapan, pinagpipiyasan, masisira yung kanyang image. So ngayon ay parang kung para professional yung medyo maging professional yung dating ay idadaan sa legal battle. At ito na nga yung investigation dito kasi alam talaga natin na saan ba napupunta ito mga sponsorship, ito mga nagpa-fund, mga franchise holder na payments, saan napupunta ito, bakit nalubog sa utang ang Miss Universe. So ito yung pinakamalaking question, saan napupunta yung kapirahan, yung limpak-limpak ng salapi ng mga sponsors, ng mga advertisers ng Miss Universe, saan napupunta. So yun yung pinakamalaking question at kung kaya pinaimbestigahan na ngayon ng mga stockholders dito sa SEC. So maganda itong development na ating narinig dahil ito ay galing na mismo sa batas ang magdidesisyon kung merong pananagutan rin itong si Raul Rucha.
So magandang development ito mga kapolitika, pero nakakatakot kasi baka maging collateral damage itong pambato ng Thailand na si Vena Pravinar. At hindi ko ma-imagine yung magiging eksena doon sa finals kung i-unplace itong si Vena, and then nandito sa Thailand itong si Raul at itong Miss Universe organization. So baka magkaroon ng protesta at rally doon mismo sa venue ng finals ng Miss Universe organization. So kung hanggang for example top 30 lang itong si Vena or top 10, kasi most probably itong mga ginagawa nangyayari dito sa Thailand is meron talagang epekto ito dito sa pambato ng Thailand na si Vena Pravinar. So sana is hindi mangyari yung ating kinatatakutan na senaryo, pero malaki ang aking suspicion mga kapolitika na maapektuhan talaga ang laban ni Vena dahil dito sa mga paiskandalo, at siguro is iniisip rin ni Raul Rucha na merong influence itong sinawat sa nangyayari na ngayon na iimbestigahan ng SEC ng Thailand mismo itong shares ni Raul Rucha kung bakit na lubog sa utang itong Miss Universe. So agree po tayo dito na magkaroon ng investigasyon itong SEC dito sa Mexican CEO na si Raul, kung saan ba napupunta yung mga salapi ng Miss Universe, kung bakit napaka-low ng kanilang production doon sa Mexico sa Miss Universe 2024, at kung bakit kinulong lang yung mga candidate doon sa hotel. So magkakaroon na tayo ng kasagutan mga kapolitika. So kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong mag-reaksyon dito na nagdemanda ng investigasyon itong mga shareholders ng Miss Universe sa pagbenta secretly ng asset or itong stocks ng Miss Universe? Kayo po ba ay agree na dapat imbestigahan itong Mexican CEO na si Raul? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.